Kakatapos natin gumawa ng Trident na C30. Ito siya. Ayan, ngayon next naman natin itong Challenger Professional Audio. Okay, Armageddon 7,850 watts. Grabe naman ito, taas naman ito. 7,850 watts ha. And first time ko yata makagawa ng itong brand. First time ko, oh. Ngayon lang maka-encounter to. Tapos grabe, sobrang bigat. Okay, ayan, iwalay na lang natin siguro yung pagre-review. Tingnan nyo naman, oh, transformer nyo, grabe ang buhala. Tapos meron siyang 20 capacitor. Basta iwalay natin yung review rito. Ngayon, shout out and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Galing Laguna. Oh, galing Laguna pa to eh. Porok, Barangay Pauli 2. Porok 4, taga Rizal, Laguna. Ayan, taga Laguna kay Sir Jojit. Shoutout sir ha. Tapos meron siyang love letter dito. Lods, good day. Pa-check mo gani kay napindot ang 48 volts. Tapos golpe. Okay. Yung 48 volts na phantom yan sa may mixer. Ito guys, bigay idea ko sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga phantom 48. Lalo pag naka-volume. Tapos i-engage mo. Ang feedback nun, delikado. Masakit sa amplifier ang feedback nun, nakakasira. Kaya mas maigi, baba muna lahat ng volume kapag ipindot mo o refresh mo yung Phantom 48. Okay, ngayon, nakaprotect daw. Ito, binuksan na natin agad para mas mabilis yung video natin. Ngayon, switch on natin. Okay. Wala namang kwan doon. Hindi naman naka-short doon. Pero nakaprotect. Inahanap ko yung active niya. Dito pala sa mata ng na to, ng Armageddon. Dapat kulay blue ang nilagay, no? Dapat kulay blue kasi orange na nga yung background. Orange pa yung mata niya. Hindi siya ganong ngalata. Pero sana kung ginawang kulay blue. Bahala sila dyan. Design nila yan eh. Ayan, nakaprotect siya, oh. Nakaprotect. Dalawang channel talaga. Nakaprotect. Okay. Ngayon, ano bang kuha natin? Unahin natin ito. Anong diskarte? Kapag nakaprotect, minsan dyan, putol yung isang fuse. Maring naputol yung isang fuse is buo. Okay? Isa yan sa tinitingnan natin factor ha. Ngayon, troubleshoot natin siyempre. Pero bago natin simulan yan, bago natin i-troubleshoot, ito na naman tayo. Baka makalimutan. Promotion. 100,000 subscriber yung target natin ngayong taon. Sana makamit ko yun. Sana maabot ko yun sa papamagitan ng tulong nyo syempre. Kaya every subscribe counts. Yan, isang subscribe mo lang, laking tulong na sa akin yun, di ba? Yan, subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Ngayon, ito or ito? Tingnan natin muna kung may biasing siya. Tingnan muna natin. Malamang wala siguro to kasi nakaprotect na siya. Check ko lang. Ito, hindi ko alam kung saan nabibili itong unit. Sa online siguro, parang sa Quiapo, parang wala. Basta abangan nyo ha. Meron tayong, iwalay lang natin video dito sa may review nya para di umaba lalo yung oras natin. Dito. Okay, may bias ah. Oh. Nasa 0.3. May biasing ah. Dito. Normal oh, may bias din oh. Okay. Ibig sabihin, buo yung amplifier stage niya. Pero bakit naka-protect? Nilaloko tayo nito ah. Okay. Ang gagawin ko, try natin tong bunutin tong supply. Ayan, binunot ko yung supply. Ngayon, switch on natin, tingnan natin kung magpo-protect pa siya. Okay, nawala. Nag-normal oh. Dito, naiwan yung protect kasi nakasalpak pa yung supply. Okay. Sige, mukhang may problema talaga. May problema na dapat solusyonan. Ayun oh, nag-normal oh, nawala yung protect ko. Kasi nga, tinanggal natin yung pinaka main supply. Okay, troubleshoot. Nakalas ko na yung board niya.
Halos wala akong makitang sira na parts. Wala akong makitang sunog. Walang bumigay na fuse kasi yung fuse niya buo. Ito na, ang hirap yung i-trouble yung ganito. Pero sa sunod, kung makuha ko to, at least sa sunod may idea na, di ba? Kasi nga, nahirapan ako dahil first time ko ma-encounter yung itong trouble ba. Yan, buo. Wala kang makitang sira na may sira. Okay? Dito naman sa may MOSFET, ito, 40-15 yung gamit eh. Oh, buo rin naman to. Walang short dito. Wala oh. Mga MOSFET niya buo. Dito. Oh, buo. Tapos diode dito. Buo, walang short. Okay, wala ring short. Dito buo. Buo. Tapos dito, oh, buo rin. Dito buo din. Ba? Ngayon, isa lang yung tinitingnan ko rito. Baka mamaya yung problema is itong OP amp nya. Baka mamaya ito yung tinamaan eh. Di ba? Sa feedback. Quanto TL072. Yan, TL072. Okay? Palitan natin to. Try natin palitan TL072. Tingnan natin kung ano yung magiging klabasan. Tapos request pa to sa atin, no? Most requested talaga lagi yung fixed bias, oh. Ano? Na, laki na sulat. Piningot natin. Ito, pwede pa naman balik to kung sakali. Diyan pa yung paa niya eh. Okay, ano, wala na siyang OP amp. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging kalabasan. Wala ba or meron pa rin? Wala, hindi siya bumaba eh. Nakaprotect pa rin, oh. Dito tayo nalungkot. Ibig sabihin, hindi yan problema dyan. Kung bakit nakaprotect siya. Ngayon, try natin sukatan. Baka mamaya wala naman siyang 15. Try natin sukatan kung mayroon siyang 15 volts na supply. May problema to, maiksi yata yung wire. Saan kaya regulator nito? Dito. Dito yung 15 nyo. Alam ko pasa yan dyan. Ito yung isa ay signal yan tsaka supply yan, alam ko eh. Parang style crown. Tingnan ko nga, bunutin nga natin to. Tapos ito alam ko kanto eh. Teka lang ha. Yung isa dito ay ground signal, tapos negative, positive na supply na 15. Try kong sukatan dito. Tingnan natin kung may voltahe dyan. Masukat ba natin to? Okay, diskarte lang ah. Tingnan natin kung may supply. Pa na lang tayo, manguhula na lang tayo rito. Bale sa sunod, at least alam na natin, may idea na tayo in case na magawa natin. To, tingnan nyo, mababa siya oh. Okay. Dito ground. Tapos ito meron sa supply. Ito meron, no? Tapos itong positive meron eh. Yun lang, tayo nalungkot. Meaning may supply na pumapasok. Okay. Ano kaya pinaka problema? Sige, balikan ko kayo kapag nahanap ko yung sira nito. Ali, ito na yung update. Sa totoo lang, kamuti ako dito. Kaya ako nasabing kamuti dahil wala ako nakitang sira na may sira. Halos lahat na check ko naman. Na-check ko na to. Itong optocoupler, itong IC, itong LCR. Na-check ko na halos lahat. Ang problema, kapag nakakunik yung supply, magpo-protect siya. Kapag binunot mo, good siya. Pero may bias siya. Nakapagtataka, di ba?
Pero may bias siya kapag kahit na nakaprotect. Ngayon pala isipan, ito nga relay, pinagbabaklas ko kasi sinusuhid ko yung linya eh. Pati yung dito sa may protect niya, tinanggal ko na, wala pa rin talaga. Ngayon, naisipan ko, sabi ko baka nasa stepper ang problema. Ngayon, ang ginawa ko ito, nihang ko lahat dito. Nihang ko muna kasi nagrekta ako inject ng low voltage. Kasi naka 3 step ito eh. Low, mid, high ito eh. Low voltage, mid voltage, tapos high voltage. Kasi naka 3 tire siya. Ngayon, ang ginawa ko, rectang inject, di na ako dumaan sa stepper. Ito guys, bibigyan ko kayo ng idea. Yung class H, pwede nyo gawing class AB yan. Pwedeng class AB, na dito na lang kayo, tatanggalin nyo ito. Yan, ito na lang yung susuplayan nyo. Ito, and then ito na lang. Hindi nyo napapaganahin tong stepper. Magiging class AB yan. Class AB na nga lang siya, hindi siya na mag-step by step. Yan, ngayon nag-inject ako ng low voltage. Yan, dito low positive and then low negative. Ito, nihang natin para hindi gumana muna yung stepper. Nag-normal siya. Nag-normal. Ito guys, sa totoo lang, ang ako nito, ano tawag nito? Medyo nangangapa ako kasi nga first time ko maka-encounter ng ganitong klaseng trouble. First time. Then ganitong klaseng brand din. Okay, balik tayo dito. Kung saan tayo nag-inject dito ha, sa paglagpas na ng fuse. Kasi kapag nilagyan mo ng fuse yan, babalik dito sa may stepper pa rin. Kaya tinanggal natin, diretso tayo dito. Okay, dumiretso tayo dito. Yan. Ngayon, ipakita ko sa inyo ha, magiging normal yan. Magiging normal siya. Meaning yan, maari nasa stepper ang problema. Mare. Okay, balik natin. First time ko ginawa yung ganitong diskarte. Desperado na tayo eh. And then sa pagto-troubleshoot, lahat ng posibilidad na diskarte na pwede mong gawin mo. 'Di ba? Para makuha mo lang yung isang unit. Pati nga dito, sinubukan ko i-fix bias oh. Kasi request din naman sa atin to i-fix bias eh. Ngayon, balik natin to. Tapos, balik natin yung supply ng, yung signal nga, pinutol ko rin, oh. Yung naiwan dyan is yung supply ng input buffer, papuntang relay. Ayan, nakaganyan siya. Mag-ingat kayo, kung gayahin yung itong method ko, mag-ingat kayo, huwag kayong magkadikit-dikit yan, ha. Delikado yan. Then, make sure may bulb kayo. Ayan, ngayon gumagana dyan is low negative and then low positive lang. Tapos ground. Ngayon, pansinin nyo ipesto ko lang siya pag ganito. Make sure natin na wala siyang sasayaran. Then, siyempre, samahan nyo ng ingat. Okay? Pansinin nyo, on ko and then, saan tester? Testerin natin. Sukan natin ng, kuhan mo nga ito pre. Dito si paring Ray. Sukatan mo ng kwan pre, anong bias Okay? Ngayon, on ko pansinin nyo. Naka-protect. Nag-trigger ang relay. Nawala yung protect ko. Yung dito, naiwan pa rin. Ngayon, sukatan mo ng bias pre. Dito. Gilid-gilid, yan. Baliktad. Naka-reverse ka. Pansin nyo, may bias, diba? Yan may bias siya normal. Dito sa kabila pre. Normal to Nag-normal siya. Baliktad yan. Tingnan nyo. Di ba may bias siya Okay? Ngayon, papunan natin. Nakapagtataka. Maring nasa stepper ang problema nito. Maring nasa stepper. Okay? Minute, maligamgam. Normal lang to kasi drive ito i-kuan to. Suyurin ko muna yung stepper niya. Baka sa may LM311 ang problema. Okay? Balikan ko kayo kapag nadali ko. Huli ko na or hindi ko na anticipate kahapon kasi pangalawang araw na ngayon Bagay, hapon na rin kasi kahapon na simulan to. Hindi ko na anticipate or hindi ko na check ng maigi. Sira pala yung isang MOSFET.
kapag dito sa board, kapag chinik mo dito sa board, parang okay siya. Na need mo talaga sa actual. Sira pala, putik na yan. Isa. Ito, value nito, taas oh. 140 and 15. 140 ampere na 150 volts. Ito siya, 140 and 40. Dito siya galing. Ngayon, tinisting ko na ito. Sinubukan ko siya lagyan ng 59 and 30. Yung pang live na MOSFET. Ito siya oh. Sira pala, pambihira. Shorted. Kaya pala. Pero nakapagtataka. Shorted na yung MOSFET, pero buo yung fuse. Tapos may pumapasok na voltahe. Diba? Nakapagtataka. Ngayon ito, sira yung isa. And then, sinubukan ko na gumana na working na siya Binalik ko yung mga tinanggal natin na supply. Noong ko nalaman, nung gano'n nga yung diskarte na dito tayo nang inject, doon natin nalaman na buo yung amplifier. Dito sa may stepper side yung may problema. Sabi ko nga, lahat ng diskarte, lahat ng pamamaraan, basta makita mo lang yung trouble, gagawin mo, di ba? Hindi naman pwedeng hula-hula Kaya nga may tinatawag na troubleshoot Ito siya oh. Dito, mayroon na oh. Tapos ito, may kabilang side dito yung short Yan, ito. Kapag i-check mo yan doon sa may board, akala mo buo kasi halos magkakapares sila ng mga reading. Yan, sira ito. Sira. Ngayon, ang nilagay ko is 59 and 30 pala. Ito naman kasi mababa kasi ang birahe nito. Nasa 59 ampere lang siya. Hindi naman magkakaganito to kung hindi nagka-error o human error ba. Dahil nga sa ginawa ni Bossing, yung pag-press niya ng Phantom 48, kaya bumigay. Kalain mo dalawa. Ibig sabihin, same issue niyan. Kung ano yung problema rito, yun din yung problema niyan. Kumbaga, isang bala, dalawang ibon ng tatamaan natin. Kasi nakuha na natin to dito, meaning makukuha rin natin dito. Or, malamang sa malamang, ganun din yung problema rito. MOSFET din. Okay? Ngayon, ibalik ko muna ito. Ibalik natin. Isalpak ko ito. Nilagyan ko siya 59 and 30. Isa lang naman. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano magiging kalabasan. Binalik ko na yung board natin sa may supply niya. Pabalik pa natin sa heatsink mamaya yan. Ngayon, ito siya oh. Oh, di ba nag-normal siya oh. Normal na oh. Wala na yung protect niya. Meaning, yun lang talaga yung sira niya, yung MOSFET na to. Ngayon, babalik ko to sa heatsink tapos antay tayo ng materialis. Lalagyan na natin to. Ayan, mag-focus to Ayan, kompleto na. Nalalagyan na natin. Okay. Ayan, ngayon, yung nandito pala, nakuha na natin to, ano tawag nito? Na-fix bias ko na nung nakaraan pa to. Yung nilagay ko dito ay 22 ohms. Kasi 100 ohms lang naman yung, ito yung yung sira na MOSFET to. Ayan, pinalta natin. Tapos, ito yung trimmer. Focus kasi, ayaw kasi mag-focus Yan, 101, meaning, 100 ohms lang yan. Ngayon, ang nilagay natin is 22 ohms lang. Ayan, 22 ohms lang yan Ngayon, napalitan na natin tong MOSFET. Ayan, okay na yan. Kasi ito, babaklasin pa natin to. Papalitan din natin yan. Yan, bilisan natin yung video natin kasi ganun lang din naman yung punto niyan. Ngayon, balik ko to. Balik natin. Yan, may karga pa. Tapos, itim sa taas. Ngayon, dapat sa baba yung itim. Medyo mahal pa naman yung MOSFET nito. Medyo mahal yung MOSFET niya. Medyo pricey siya kumpara mo sa 59 and 30. Mataas kasi ang pirahe niya. Okay, tapos dito click natin itong pinutol natin, binalik ko na rin Yan, signal kasi yan. Nagta-trying error tayo Kaya, ganun talaga. Ito lang guys, sa araw-araw na pagre-repair ko, iba-ibang trouble lang nagagawa ko. Iba-ibang kaalaman din. Yan, tapos iba-ibang sakit ng ulo ang binibigay. Hindi kasi pares-pares Buti sana kung Ace lang araw-araw iba-iba kasing brand kaya iba-iba rin yung trouble.
Tayo mag-shoot ah. Kailangan. Hirapan pa tayo ah. Okay, ayan. Tapos, dito. Check natin to dito. Okay, ayan, naibalik na natin lahat ng linya. Ngayon, ulitin natin. And pakita ko sa inyo yung biasing niya. Okay. Okay, nag-trigger ang relay, yung stop start. Ito, normal mode na siya. Dito, naka-protect pa rin kasi hindi pa natin na-trouble yan. Ngayon, pakita ko sa inyo yung biasing niya. Kasi naayos natin agad 22 ohms lang. Kasi kasama yan sa sulat ni bossing na kung maaari i-fix daw agad dito. Ayan, 0.25, 0.26 lang. Ayaw kasi mag-focus eh. Ayan. Oh. Ba? Halos lagpas lang ng 0.25. Yung nandito, may sira na yung MOSFET pero may bias pa rin siya. Mataas ng konti ito. Okay, binaba lang natin ng konti. Ngayon, kung ano yung proseso dito sa kabila, yun lang din gagawin natin. Hanapin natin kung alin na MOSFET ang may problema rito. Nasa taas ba o nasa baba. Okay? Kalasin natin to. Natanggal na natin yung ang board. Ito siya. Ngayon, ito, nilagyan ko na agad ng tanda Yan, isa. Dali na, tag-isa pala talaga siya. Siguro nung pagpindot ni bossing ng Phantom, siguro nag-feedback siguro. Or hindi ko lang alam kung anong pinaka sani talaga. Dito, sira to. Dito, tapos dito sa mga gitna. Shorted talaga Kapag dito ka mag-check, akala mo buo. Para siyang buo. Pag dito ka mag-check, kailangan magigitna ka. Ngayon, short siya Halos parehas sila ng isa. Halos parehas sila ng isa. Isa lang yung nadali. Bakit ganun Kabila lang yung nadadali. And then, may error dito, pero di bumigay yung fuse. Diba? Dapat sa ibang design, once na mag-shorted yung MOSFET, automatic bibigay yung fuse. Bibigay yung fuse. Dito, tuloy pa rin yung ligaya niya. Kasi nagkakaroon pa rin siya ng voltahe dito May lumabas pa rin na voltahe. Tapos, meron din siyang meron siyang bias din. Diba? Kahit nasira na yung MOSFET niya. Wala, sira talaga to. Okay, ngayon kalasin natin. Tapos palitan natin. Tapos dito, same lang din, 200. Yung 100 ohms na to, i-fix natin dito is 22 ohms lang. Okay, para hindi na umaba yung oras natin. Tinanggal na natin. Tinanggal natin yung MOSFET and then pinalitan na natin. Tapos, saan yung isang trimmer? Dalawa yung trimmer dito Saan yung isa? Nalaglag pa yata. Pinalitan na rin natin yung trimmer. Ito, naka-fix na rin to. Yan, 22 ohms to. Ngayon, wala na Yan na siya short. Gitna natin. Wala na. Okay. Normal na. Ngayon, napalitan na natin yan. Isa lang naman Isang piraso lang naman nasira. Ngayon, na-fix bias na rin natin. Ano pa ba gagawin natin? Balik na natin to tapos sabay audio. Sana magkaroon na siya ng audio. Okay? Audio testing tayo. Naibalik na natin tong dalawang board. Tapos, may audio input and then may speaker na yan. Gumamit ako ng crossover kasi tinisting ko. Okay naman na to May audio na. Kaso medyo mahina. Baka halos hindi nyo marinig. Kaya ginamitan ko ng processor. Okay. O natin. Hindi. Ito 20 natin. Ito 20 ko siya. Para maibira natin. Teka lang Okay, ayan, naka 20 Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Okay.
Naka-play na yung laptop natin, may audio input, may output. Ayan. Para may hataw natin. Oh, grabe. Sa totoo lang, sa laki pa naman nito, yo. Armageddon pa naman yung pangalan. Armageddon pa naman yung pangalan. Tingnan nyo watch niya, oh. Malakas. Pero pag wala siyang processor, masasabi mong mahina talaga. Mahina siya. Kaya ito, ginamitan ko siya ng crossover, oh. Para kahit papano, yung audio niya is malakas. Yan, oh. Solid. Balagbag yung tunog ng Kisame ko, ah. Yan, okay na. Pababain pa ba natin yung oras natin dito? Yun lang. Sa totoo lang guys, nahirapan ako kahapon. Kasi nga, sabi ko naman sa inyo, first time ko maka-encounter nito eh. First time natin maka-encounter. Kaya yung trouble, hindi natin ganun kagamay pa. Kaya, yun lang, trouble lang ng aga sa makuha. Nadali lang yung MOSFET. Okay? Ayun na, okay na. Sana nakapagbigay ideya tayo in case na ma-encounter nyo yung ganitong klaseng unit, di ba? Malay nyo, ma-encounter nyo, or kung hindi man ganito, kaparehas ng trouble, di ba? At least may ideya kayo kung saan nyo pupuntahan yung problema na yon. Okay? And then, sir ng taga Laguna, kay sir, ang pangalan nito, yung labeter niya, kay sir Jojet Umilig ng Poro 4 Rizal, Laguna. Ayan, maraming salamat ulit, sir, ha. Okay na tong unit mo. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Oo, ikaw na nanonood ngayon. Nood ka lang nanonood, ha. Hindi ka pa rin nakapag-subscribe, ha. Goal natin ngayong taon, 100k subscriber. Sana makamit natin yon. Sa tulong nyo, syempre. Makakamit ko yun sa tulong nyo. Subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.